Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. Antayin mo ko dyan! Maabutan kita, ha? Maabutan kita. Maabutan kita. You're tiring yourself, Toto. Our vocabulary term is truculent. Truculent. Sino kayang hinahabol ni Toto? Talagay mo, Mr. Dictionary. Ang truculent, mga sombreros, ay adjective. Ito yung mga tropa mo or paglalaraw natin sa mga tropa nating tending or parating naghahanap ng makakaaway or ng away, naghahanap ng reason para makapag-argue, bad-tempered, na parating bugnutin, mainisin, magagalitin, na parang ganun. So, medyo ayaw po natin ang truculent na mga tropa. Ang mga possible synonyms po natin dito ay belligerent. Kung napanood yung vlog natin about belligerent, defiant, hostile, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. What do you want? Ada asked, sounding slightly truculent. Truculent. Archive, archive. So CH is pronounced as K as in monarchy. Monarchy. This one is archive. Archive, not archive. It's archive. Yada yada. Ada, Ada. Do you know Ada Lovelace? Si Ada Lovelace or Augusta Ada King, mga sombreros, ay isang English mathematician at writer. So maniwala kayo sa hindi, babae man siya, ay si Ada ang tinuturing na the first computer programmer. Tama po ang inyong narinig. Siya ang pinakaunang nag-recognize kasi at nakapag-propose na ang practical or mechanical computer na gawa ni Charles Babbage ay meron pang mga applications or meron pang kayang gawin than just mere or pure calculation. That's Ada Lovelace as the first computer programmer. Isa sa mga synonyms ng truculent, mga sombreros, ay aggressive. No? Maging aggressive tayo sa paggawa ng ano. Sa pagiging magalit din ba or sa pagiging mainit ang ulo? Hindi po. 1 Corinthians 11:1, tumulad kayo sa akin gaya ko na tumulad din kay Kristo. No? This was Apostle Paul speaking. Ephesians 2:10, ito ay sapagkat tayo ay kaniyang mga likha na nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mga mabuting gawa, no? Dito, no, maging agresibo sa paggawa ng mabuti na inihanda ng Diyos nung una na dapat nating ipamuhay. Philippians 1:6, lubos akong nakakatiyak, this was Apostle Paul speaking, sa bagay na ito na siya na nagsimula, si Jesus Christ na nagsimula ng mabuting gawa sa atin or sa inyo, ay magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Ang bottom line dito, mga sombreros, ay maging Christ-like po tayo. Gayahin natin ang ugali ni Kristo, no, na loving, no, na joyful, na patient, na gentle, na humble, and so on and so on. Hindi po ang kanyang power, kundi ang kanyang characters. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba na ang kawayan, mga sombreros, ay isang uri ng grass or damo? May scientific name na Bambusa vulgaris. Kasama sa pamilya nito ang hanwala kayo hindi, ang palay, ang kugon, ang tanglad, ang tubong. Ang mga features or common sa mga grass na ito, mga sombreros, ay meron silang matutulis na dahon. Ayan. So matutulis ang dahon po nila. So pag nakita natin yung palay na matulis din po ang dahon nila, ang kugon at ang tanglad and so on, ang tubo. And then isa sa mga feature pa nila, mga sombreros, isa sa mga features nila na tinuturing silang grass ay yung hollow stem. Ibig sabihin meron pong butas sa gitna, no? So wala tayong pag-sample pero meron pong butas sa gitna ng nakala ko ahas. Sa gitna po ng kawayan meron pong butas, no, meron siyang ano doon, hole. And then pangalawa, mga sombreros, sa pangatlo, mga sombreros, ay yung kanilang mga ugat, no. Ang kanilang mga ugat, mga sombreros, ay wala silang main stem or yung malaking stem, hindi kagaya ng mahogany, ng nara, ng falcata or gemelina. Meron silang malaking stem or merong yung ugat nila ay merong malaking parang pinakapinunong ugat, no, yun po yun. So sila po ay hindi or wala. So yun po yun, pero masarap po ito yung bamboo shoot nila, yung yan. Yung dabong. Ayan. Masarap po yan, lalagyan ng gata. So pero yan po, no, yun po yung ating trivia, no. Damo po sila. Medyo nakakalito sa bamboo kasi bamboo tree nga ang tawag sa kanya, pero grass naman talaga. Pero mapadamo, mapakahoy, kahit ano pa man dyan, ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong kawayan na beneficial at nakatulong sa ating bilang tao at biyaya ng Panginoon. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech,
At sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami! Ang buhay ay masaya na naghihiyang lalo na naging love, patuloy na sa muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Casombrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerang Grammar and Speech. Antayin mo ko dyan! Maabutan kita, maabutan kita. You can chase yourself, Toto, but do not exhaust and lose everything within yourself. Our vocabulary term is unperturbed. Unperturbed. Run, Toto, run! Ang unperturbed, mga kasombreros, ay adjective. Ito yung paglalarawan natin sa tropa nating kalmado pa rin at walang kawori-wori sa buhay. Kahit na may mga na-experience na siyang nakakagulat or difficult situations, no, kalmado pa rin. Ang mga possible synonyms po natin dito ay unruffled. Kung napanood niyo yung vlog natin about unruffled, calm, placid, limpid. Kung napanood niyo rin yung vlogs natin about placid at saka limpid, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Mr. Skinner seemed unperturbed by the argot terms used by the foreigner as they speak. Unperturbed. Argo or argot. We have two acceptable pronunciations, by the way. Argo or argot. Yada yada. Skinner, Skinner. Do you know Boris Frederick Skinner? Mas kilala bilang B.F. Skinner, si Boris Frederick Skinner, mga sombreros, ay naging tanyag dahil sa kanyang theory of behaviorism, na ang actions ng tao ngayon ay nakadepende sa consequences sa kung ano yung ginawa niya dati. For example, kung naging mabisyo ka noon dahil masama ang resulta ngayon, so hindi mo na siya gagawin. Kapag tama naman yung ginawa mo dati at naging maganda yung resulta, so gagawin mo siya ulit. So based sa consequences ang nagiging ugali ng tao ngayon. So parang ganun siya. So same goes dun sa daga or sa rat na kanyang ginawang experiment, na kapag ang daga ay nakita niyang nakalight or pinipress niya yung lever, kapag nakalight yung on at saka lalabas yung pagkain. So same goes, no, inuulit-ulit niya kasi nakita niya na kapag naka-press yung lever at saka naka-on yung light or yung ilaw, ay may lalabas na pagkain. So that is actually the same goes with human behavior, na kapag tama yung ginagawa mo, yung consequences or yung magiging outcome, yung resulta, ay tama rin. Kapag mali yung ginawa mo noon, tapos may masamang consequence, so hindi mo siya gagawin, di ba? So kapag ginawa mo pa rin yung mali, na mali na nga yung tapos masama yung resulta, ginagawa mo pa ng ginagawa, so yun na po yung mali. Huwag po natin gawin. Ang unperturbed, mga sombreros, ay napakaganda, lalong-lalo na kapag hindi disturbo or unperturbed ang ating tulog or sleep. Basahin po natin Psalm 127:2. Sabi dito, it is vain that you rise up early and go late to rest. Na yung mga matutulog ng hating gabi na, no, alauna, no, madaling araw. Eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep. No, si Lord pala nagbibigay sa atin ng napakasarap o mahimbing na tulog. Matthew 8:24. And behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves, but he was asleep. Si Jesus Christ po ito natutulog, mga sombreros, sa gitna ng bagyo or storm. Ecclesiastes 5:12, sweet is the sleep of a laborer, whether he eats little or much, but the full stomach of the rich will not let him sleep. Mga sombreros, biyaya po sa Panginoon ang mahimbing na tulog at masarap na tulog. And Jesus Christ is a reminder sa atin na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. He is too powerful that He sleeps even in the midst of storm. Kung kaya magtiwala tayo sa Kanya. So let's read
love and obey what's in the Holy Bible. Kuryente mga sombreros, maraming pangalan ang nakakonekta o nag-develop sa ating modern electricity kung bakit tayo meron ngayon na i-enjoy na gamitin na electricity pero ayaw natin mabayan. Ang mga scientists sa mga kilalang tao kagaya na Thomas Alva Edison, Michael Faraday, Alessandro Volta at saka Benjamin Franklin po ang mga mahalagang tao kung bakit meron tayo ng kuryente. Pero ang pinaka-notable o pinaka-noteworthy, pinaka-makasaysayan mga sombreros ay si Benjamin Franklin kasi ang ginawa niya talagang ni-risk niya yung kanyang buhay nung gumawa siya ng experiment, no? Tinatawag na kite experiment or eksperimento na gamit niya ang saranggola. That was 1752, no? Napakalakas ng bagyo, may mga kidlat kasi gusto niyang patunayan na ang kidlat mga sombreros ay pwedeng pagmumula ng electric charge. Kaya ang ginawa niya ay kahit na sobrang lakas ng bagyo, may mga kidlat, no? That was his purpose actually. Lumabas siya sa bahay niya and then ang ginawa niya, nagpalipad siya ng saranggola at saka nagsabit siya ng susi sa dulo po ng saranggola or PC ng saranggola mga sombrero. So, yun po, no? Naging successful siya pero kanya-kanya man sila merong tawag dito, specific inventions kagaya ni Thomas Alva Edison na na-invento niyang electric bulb or fluorescent bulb or light bulb. Si Alessandro Volta naman yung electric battery o electric pressure na voltage or voltahe. Si Michael Faraday naman, yung electric motor, no, yung generator na kapag nag-brown out, ay pwede pa rin makapag-generate ng ilaw, no, kasi nga may generator. And then si Benjamin Franklin so yung kite experiment na niris niya ang kanyang buhay mga sombreros for the purpose of seeking or proving na ang lightning or ang kidlat ay pwedeng pagmumula ng electric charge. Nakakamatay nga lang, so pero yun po, no? Mula rito po sa Camellia Village or Camellia Subdivision, Tagum City, muli po ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Grampitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya na nagsisimang lalo na nagsisimang love, pag-Lord sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!